Good morning mga kamarino! Sa lahat po ng ating mga kamarino na naglalayag, nako, good morning din po sa inyo. Good morning, Admiral! Good morning, Maricel. Magandang umaga po mga kamarino. Nandito po tayo sa malaki, maluag, makabago na Sailor's Home Annex ng Amuso. Tingnan naman po nyo, ang laki-laki. Oo, amoy bago pa nga. Amoy bago. Mga kamarino. Mga kamarino, ngayong umaga, siksik, lig-lig na naman ng makabuluhang impormasyon ang aming episode. Naku, totoong-totoo yan, Admiral, ha? Kaya naman nag-uumapaw ang aming mga puso sa tuwa at saya kasi muli na naman namin kayong makakasama. Pero, kung naamoy kong pintura, may naamoy pa ako isa. Love is in the air, mga kamarino. Oo naman, Maricel, dahil 5 tulog na lamang. 5 meme na lang. Araw na ng mga puso. Kaya pag-uusapan natin kung paano ba mapapangalagaan ang ating puso. Literal? Oo, literal pa yan? Oo, sige. Ayahan din namin sa inyo ang konkretong pagbibigay pagmamahal ng isang unyon, ha, sa kanilang mga miyembro. Pagkatapos, ibabahagi din namin ang isang espesyal na pagkain na tamang-tamang pagsasaluhan sa araw ng mga puso. Ayun, ang mga chocolate na heart shape. Hindi chocolate. O kaya yung mga... Uy, meron ka nakitang beef na heart shape. Meron ako nakitang ganyan, ha? Kaya gustong-gusto ko yan, Admiral, ha? Pero nakakagutom yan. Non-fat. Non-fat. Okay. Oo, dapat healthy. Kaya simulan na natin, mga kamarino. Are you ready? Ready, Halina. ready. All aboard dito sa Yan ang Marino! The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines has continually upgraded the Sailor's Home to give members home away from home. The new Sailor's Home Annex building is the union's way of showing their love and concern to them. The formal blessing and inauguration recently of the newly built 3-story, 377-bed Amusup Sailor's Home Annex in Intramuros, Manila is part of the efforts of the union to provide continuous welfare services to their member seafarers and their families. The 3-story building with attic has an elegant architecture projecting graceful interior and exterior design. Talagang akmang-akma ang disenyo nito sa makasaysayang lugar ng Intramuros. Let us now pray that the Sailor's Home may be blessed with His presence too. May He always be here amongst those who would use it. We seek to make this new Sailor's Home a dwelling place of love, diffusing far and wide the goodness of Christ. It is also equipped with a maritime library and modern facilities where Filipino seafarers can study and engage in recreational activities. And can accommodate 304 male members and 73 female members. Aside from the building's green features and comfortable sleeping quarters, it has a library and study hall, a recreation room, cafeteria, dining function room, a pocket garden, an infirmary, ample luggage storage, and basement parking. Dinaluhan ng masayang okasyon ng mga kinikilala at tinitingalang pangalan sa maritime industry sa pangunguna ng International Transport Federation President Patrick Crumley. When I see Greg's bust out there, that wonderful man, a tough man, a person who grew old with dignity, he became very humble and generous, ultimately in everything he did. It is a fine reflection of the character of that great man. And as he looked out on that street upon which he looked so many times in his life, he is doing it in perpetuity, and a reminder to all of us that if we live a good life,
We live it for our families. We live it with each other. We can build a better world. Allow me to congratulate the Associated Marine Officers and the Seamen's Union of the Philippines, AMUSUP, for constructing an annex to your original sailor's home. It shows your care. AMUSUP is not just an organization in the Philippines which is looking after the interests of seafarers, but it's also part of a global family and a global network. In his welcome remarks, the president of AMUSUP, Dr. Conrado Oca, mentioned that this facility is dedicated to our founder, Captain Gregorio S. Oca, who was our leader for half a century. Under his leadership, AMUSUP became an organization committed to providing a host of continuing welfare services to its members, their dependents, and multitude of Filipino seafarers. With his vision and ideas, the maritime industry of the country was literally transformed and brought to greater heights. And to continue his legacy, the Union now continues to draw inspiration from his works and builds from its existing programs with the aim of improving Union services and bringing closer the social benefits closer to our members. he added, the Sailors' Home Annex is also dedicated to all hardworking members who have dutifully and untiringly served the maritime industry, the ship owners, and their local representatives. At para lalo pang punuan ng tuwa ang masayang pagdiriwang, ginanap din ang second draw of the AMUSUP Pangkabuhayan Program sa Sailors' Home. Hip hip! Hooray! Yeah! AMUSUP Sailors' Home Annex is truly a dream come true for the Union, which continues to be inspired by the golden heart of its late founder, Captain Gregorio Oca. Ang kanyang pagmamahal na patuloy namang nadarama ng bawat miyembro ng AMUSUP mula sa dekalidad na serbisyong kanilang tinatanggap. Congratulations, AMUSUP! Inalam din namin sa kanya kung ano ba ang kaibahan ng heart attack sa stroke. Diba, parehas lang? Traditionally, Valentine's Day is a day that evokes feelings of the heart, of flowers, of romance, and even marriage proposals. But this Valentine's Day, a lot of people are thinking about hearts in a far more serious way. They're learning that a healthful, low-fat diet, a regular exercise program, and finding ways to deal with life stresses boost heart health. So here are some heartfelt tips for your heart. Alam niyo ba na ang cardiovascular disease ay #1 cause of death sa Pilipinas? Kaya naman inalam namin mula sa isang kilalang cardiologist na si Dr. Ramon Reyes ng AMUSUP Seamen's Hospital ang mga major risk factors na dapat malaman ng mga marino para maiwasan ang sakit sa puso. Kadalasan na sakit sa puso ng pasyente, yung tinatawag na coronary artery disease. Pag sinabi mo kasing coronary artery disease, may tinatawag kami dyan ng mga major risk factors, saka minor risk factors. #1 dyan, yung high blood. Pag mataas ang blood pressure mo. Pangalawa, diabetes. Pag mataas ang sugar. Pangatlo, yung sa cholesterol. Kasi may tinatawag kami na may good saka bad cholesterol. Ang kadalasan na naka-apekto sa puso, yung tinatawag na LDL, yung bad cholesterol. Pang-apat, yung pagmalalaking pasyente, yung tinatawag na obesity, no? Pang-lima, yung family history. Kasi may mga pasyente na nagkakaroon ng sakit sa puso kahit na walang high blood, walang diabetes, normal ang cholesterol. Pero pag inanalyze mo yung history nila, halos lahat ng magkakapatid, magkakamag-anak nagkakaroon ng sakit sa puso. And may tinatawag kami na minor risk factors, yung edad ng pasyente. Pangalawa, yung lalaki, yung kung babae ka or lalaki, yung particular yung mga sex na tinatawag. Ayon pa sa kanya, kadalasan ang mga kalalakihan ang nagkakaroon ng sakit na ito.
before the menopause, yun ang incidence, mas mataas ang incidence ng lalaki na nagkakaroon ng sakit sa puso. Pero by the time na nag-menopause ang babae, usually pantay na yan eh. O kaya minsan nag-exceed pa yung incidence ng babae sa lalaki. Inalam din namin sa kanya kung ano ba ang kaibahan ng heart attack sa stroke. Diba, parehas lang? Pag sinabi yung heart attack, yun ang common knowledge sa tao, atake sa puso. Pag sinabi mong brain attack, yun yung stroke, yung na-paralyze yung kalahati ng katawan ng tao, wherein yung isang pasyente, aside from yung paralysis niya, meron siyang utal, no? So, pero ang common scenario niya, almost the same, ang risk factors, high blood, diabetes, no? Mataba ang pasyente, sigarilyo, almost the same ang risk factors yan. Dagdag pa niya, meron naman kami tinatawag na stroke na gawa ng thrombosis, yung bara. So, yung bara, kunyari, diabetic ang pasyente, high blood, no? Yung mataas ang cholesterol, nagbabara yung ugat. So, pag nagbara yung ugat, nawawala ng kulang yung daloy ng dugo sa brain na pwede rin mag-cause ng stroke sa pasyente. Meron rin kami tinatawag na embolic. Pag sinabi mong embolic, yun yung may kadalasan may problema sa heart, no? Lalo na kung may mga irregularity yung tibok ng puso. Tapos may tinatawag kami na parang blood clot o yung thrombus. Pag naligaw yung pumunta sa maliliit na ugat ng vein, pwede mag-cause ng stroke rin yun. Para makaiwas sa sakit na ito, kinakailangan nating tutukan ang ating pagkain. Dok, bawal ba ang pork? Pwede ka kumain ng karne, pero moderation, always in moderation. Pangalawa, yung alat. Sobrang alat, masama rin sa puso. Pangatlo, pag nagsisigarilyo yung pasyente, no? Kasi risk factor rin yan eh. Pag-apat, yung sobrang inom ng alcohol. So, yun ang dapat iwasan. Kailangan din ika niya ang exercise. Kasi lagi magkasama yan, diet saka exercise. So, kunyari, may high blood na yung pasyente, diabetic, mataas ang cholesterol. So, apart from diet, exercise, kailangan may regular siyang maintenance ng mga gamot. Kung may high blood, dapat inumin niya parati yung gamot sa high blood. Kung diabetic, dapat meron siyang regular na inom sa diabetes na gamot, no? Plus yung regular follow-up sa doktor. Kaya naman ang kanyang paalala. Sa mga kababayan kong Marino, ang dapat dyan, alagaan yung katawan, especially ang puso. Kasi yan ang puhunan nyo sa inyong trabaho. Once na nagkasakit na po kayo sa puso, na stroke, hindi na po kayo nakakasakay. So, paano nyo po alagaan? Magpatingin po regular sa doktor. Tapos kung may mga high blood, diabetes, mag-maintain kayo ng gamot. Pangalawa, yung pagkain, no? Iwasan yung mga dapat iwasan, maalat, mataba, no? Yung matatamis. Tapos yung mga nagsisigarilyo, iwasan nyo rin po. Kung medyo mataba kayo, mag-exercise, diet po. Kasi napakagastos po ng sakit sa puso, no? Kaya ang the best niyan is prevention. Kamarino, kung mahal mo ang iyong pamilya, dapat pangalagaan mo ang iyong puso. At lagi nating tandaan na ang maayos na kalusugan ay susi natin sa isang magandang buhay. Kaya naman isang espesyal na dinner ang aming hatid sa pamilya ni Ma'am Doris na mahilig palang magluto. Sorpresahin ang inyong mga mahal sa buhay with this special dinner menu. Aba, hindi na po kailangan na pumunta pa sa isang mamahaling restaurant. Tipid na, iwas siksikan pa at syempre, mas close pa. "22 years ng mag-asawa si Ma'am Doris at ang kanyang kabiyak na isang chief engineer sa barko. At di na mabibilang ang mga okasyong lumipas na hindi nila kapiling ang isa't isa. Magkagayon man, hindi nakakalimot si Sir Tony na iparating kay Ma'am Doris ang kanyang pagmamahal. Kapag ganyan na, usually kahit wala siya, kahit na anniversary namin ng December 21, anniversary namin eh. Pero hindi nawawala sa kanya yung bigla na lang akong makaka-receive ng flowers. True dun sa mga anak niya. Yung pala, nagbibilin na siya.
na kapag ganitong or tinetext niya, ibili niyo ng flower si mami niyo. Laging meron. Gumagawa pa rin siya ng paraan para maibigay niya yung dapat niyang ibigay para sa akin, para mapasaya niya ako. Wow! Certified romantic pala si Sir. Nang umuwi siya, sabi niya, kumain kami dito sa may MOA, yung kita mo yung dagat habang kumakain ka. Mahilig siya sa mga ganun romantic places na ganun. At dahil alam nilang pareho na health is wealth, maingat din sila sa pagpili ng pagkain. Maganda na rin sila ngayon sa barko. Conscious na rin talaga sila. Even yung mga crew doon, yung chief cook nila. Ngayon, sinabi niya sa akin, hindi na raw sila nawawala ng veggie doon. At karamihan sa kanila, siguro health conscious na talaga. Less na yung kain nila ng meat. More on fruits at saka vegetable talaga sila. Kahit siya mismo, pinagbilinan ko siya, sabi ko, alam naman niya na talagang kailangan niyang mag-concentrate na i-diet niya yung sarili niya. Kaya pag nandito siya, halos nahahati yung pagluluto ko, lalo na sa dinner. More on vegetable lang ginagawa ko. Pressed fruits, vegetable talagang ginagawa ko sa kanya. Minsan yung vegetable, hinahaluan ko nga ng apple. Yan. Tapos yung mga anak ko naman, fried chicken. Kaya naman isang espesyal na dinner ang aming hatid sa pamilya ni Ma'am Doris na mahilig palang magluto. Our ad po kasi po is to promote yung healthy way of cooking. So, yun po yung gagawin natin ngayon. Magluluto tayo ng mga healthy foods. Yan. Meron tayo ditong sinigang na hipon, meron tayo ditong fried chicken, meron tayong coleslaw salad, meron din tayong vegetable cake. Tuturo ko naman po sa inyo yung Salad Master way of cooking sinigang. So, okay po ba yun? Magsisinigang tayo without using water after ng greaseless way or walang mantikang pagluluto. Ngayon naman, walang tubig na pagluluto. Okay. So, talagang mahilig po kayo sa pag-bake. Sobra lahat. Tamang-tama po kasi nag-bake tayo ng banana cake ngayon. So, naka-experience po ba kayo na mag-bake ng cake without using oil and without using water? Nag-isip po kami ng isang ingredient na tutulungan yung mga mami na magluto ng healthy food para mapakain ng mga gulay at prutas yung anak nila. Excited na nila alam na may gulay hindi nila alam. Nadi-disguise natin, alright? We are what we eat, kaya naman tunay na mahalaga na piliin natin ang ating mga kinakain para makaiwas sa matitinding sakit tulad ng sakit sa puso. Yung kanina na nakikita ko yung ginagawa natin, sabi ko parang mapapadali ako dito. Kasi ang hirap din mag-prepare ng vegetable, isa-isa yan, iniisa-isa. Tsaka ma'am, nabanggit niya na meron siyang problem sa heart. Hindi po ba, one reason kung bakit tayo nagkakaroon ng mga ganyang problem is yung oil. Sa traditional way of cooking po, 30% lang na-retain natin na vitamins and minerals. But with Salad Master po, dahil nga hindi na siya binubuksan, lahat ng ingredients na nandun na, nakakover lang siya, 93% po of the vitamins and the minerals, no food na niluluto natin, intact dun sa loob, maximum retention po yan. Malayo man sa kanyang pamilya si Sir Tony, mainit pa ring ipinararating ni Ma'am Doris at ng kanyang mga anak ang kanilang pagmamahal sa haligi ng kanilang tahanan na patuloy na nagsasakripisyo para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga mahal sa buhay. Happy Valentine's Day. Siyempre, I love you. Kami ng mga anak mo, mahal ka namin, ganyan. Hindi ka naman mawawala sa isip namin. Lagi kang nasa isip namin. Kung ano mang sineselebrate namin dito, kasama ka pa rin namin. We love you very much. Happy Valentine's Day, Daddy. We love you. Vantage Razor super lakas. Alas sa talas. Vantage Razor super tulas. Champion sa pagtabas. Vantage Razor alas sa talas. Ani Vantage Razor super sa lakas. Ani na Vantage Razor, mabibili sa inyong suking tindahan. Nang dumako naman ang usapan sa mga challenges na hinaharap ng mga asawa ng mga marino, tungkol sa mga problema, marami yan, no?
Alamin naman natin mula sa Seamen's Wives Association of the Philippines or SWAPI ang kanilang mga programa para sa kanilang mga miyembro. Programs which aim to uplift the life of a seafarer's family. Established by a group of seafarers' wives in 1978, Seamen's Wives Association of the Philippines Inc. or SWAPI continues to advocate responsible parenting and active participation of seafarers' wives in economic development and improvement of family life. Ayon kay Mrs. Marian De Guia ng SWAPI, may iba't ibang activities ang organisasyon tulad na lamang ng Annual General Assembly, recollections at counseling seminars. Meron kami mga senior members na nag-aral sila ng guidance and counseling. Meron mga members kami na kung may mga problema, sila ang pinupuntahan. At sila na ang bahala tungkol sa mga problema nila. Bukod pa dito, nagsasagawa din sila ng entrepreneurship seminars, medical and dental mission, feeding para sa mga kabataan from depressed areas. Just recently, meron kaming nag-sponsor kami ng breast cancer awareness. Nag-assist din kami ng tulong para doon sa mga victims ng typhoon. Just recently, nagpadala kami ng goods and money para sa mga typhoon victims sa Katiil, Davao. Sa panahon ng Kapaskuhan, meron kaming gift giving para sa mga poor, mga kasama natin dito sa neighborhood na mahihirap at saka sa ibang lugar na depressed area. Dagdag pa niya, ang purpose namin talaga ay matulungan ang kapwa isa, o matulungan ang bawat isa sa amin na mga asawa ng seaman, ang aming mga families, na magkaroon kami ng wholesome family life, na matulungan din tungkol sa pamumuhay. Kaya kami ay nagbibigay din ng mga entrepreneurship seminars, training, para makatulong din. Hindi naman kasi palagi na ang aming mga asawa ay nasa trabaho. Nang dumako naman ang usapan sa mga challenges na hinaharap ng mga asawa ng mga marino, inamin niya. Tungkol sa mga problema, marami yan, no? Problema sa mga in-laws. Meron din problema pa rin sa allotments. Meron pa rin sa amin ngayon na nakakatanggap ng allotment na 2 months. 2 months na delayed ang kanilang allotment. Meron din sa relationship sa husband and wife. Kaya naman ini-encourage niya ang mga mag-asawa na maging matatag at kailangan din anya ang good communication. Unahin ang Panginoon. Kasi nga, ang Panginoon lamang ang makakatulong sa atin. Kasi kung wala ang Panginoon sa bawat isa, sa seaman at sa kanyang asawa, madaling pumasok ang tukso eh. Kaya kailangan talaga na unahin ng Panginoon. At ayusin din ang relationship para bang maging aware palagi ang wife na ang kanilang mga asawa ay palaging naka-expose sa tukso. Kailangan na ang mag-asawa ay palaging nag-uusap tungkol sa problema ng bawat isa. Maging open sana sila sa isa't isa. Buksan nila ang kanilang puso at kung ano man ang problema ng bawat isa, tanggapin nila yon at hanapan ng solusyon. At para mapagtibay naman lalo ang samahan ng mga Swapians, inaanyayahan sa ngalan ng aming asosasyon, inaanyayahan ko po kayo na dumalo sa aming bingo social. Makisali kayo sa aming pagdiriwang ng Valentine's celebration. At doon sa mga members namin na hindi na namin makontak dahil nagbago na ang kanilang number, naririto pa rin kami dito sa ating office, dito sa 314 Abbey Street, Goodwill 3, Sucat, Parañaque. Inaanyayahan ko ang mga seafarers' wives na sumali sa aming asosasyon. Kami ay bukas para sa inyo
para magkatulungan tayo. Maraming salamat. Katulad ng SWAPI, kami po ay naniniwala na posible ang masaya at magandang pagsasama ng bawat pamilyang Marino kung may pagmamahal, respeto at pagbibigayan ng bawat isa. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almon Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. Sabi nga ng isang kanta, ang puso daw, di mo man turuan, natututuhan din ang magmahal. Kaya let's spread love, mga kamarino, ha? Tunay na pagmamahal po, napupuno sa mga kakulangan natin sa buhay. Yan po ang dapat nating matutuhan. Maraming salamat po, mga kamarino, sa inyong panonood. Please continue to tune in every Saturday from 11 o'clock po yan, ha? Kasabay niyo po sa pananghalian, ha? Dito pa rin po sa telebisyon ng bayan, PTV4. And for updates on maritime issues, please visit our website at www.yanangmarino.com at i-like nyo rin kami sa Facebook. Follow us on Twitter, Mariyaw po sa akin, at syempre Yanang Marino. And for those of you na nasa port at malakas pong internet access, you can watch our show through our live streaming www.ppni.tv. Ayan. Okay, bago tayo magsara, Happy Valentine's sa aking mga apo. Yun! Sa aking mga apo. Tapos, ha? Meron pa? O sige, kinisin na rin. Happy weekend! Anak pa! Okay, kasama na rin yun. Basta apo muna una. Apo muna una. Yun ang sikat. May tatanong lang ako. Sabi nila, sir, mas masarap daw ang apo sa anak. Totoo, hindi? Walang responsibility. Walang pakialam. Maglaro kayo dyan. Maglaro kayo na maglaro. Ayan. Happy weekend, mga kamarino. Uy, ako rin. Siyempre, yung aking apat na Junaki. Kay Vicky, kay Mikey, kay Louie, and of course, kay Jamie. Happy Valentine's Day sa lahat ng aking mga mahal sa buhay. And you know who you are. Happy Valentine's Day. Kita-kits ulit. But for now, anchors away. Bye. Bye-bye.